Mga kababayan, meron na po nag-file ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte at ito ang grupong Makabayan Black Coalition. Ito yung mga kapanalig po ng mga NPA. So, kasama po ni Laila de Lima, yung Makabayan Black Coalition para magsampa ng impeachment. Ang tanong na lang dito ay kung ito ay lulusot ba or ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa Senado. Tandaan po natin, pagdating po sa House of Representatives, numbers game po yan. So, the more na may makukuha silang boto para ituloy yung impeachment complaint, yan po ay magtutuloy-tuloy. Pero pagdating po sa Senado, doon medyo magkakaroon sila ng problema dahil alam naman po natin, sa Senado po masasabi nating independent sila at meron pang makukuhang suporta si Vice President Sara Duterte, kaya medyo malabo po pagdating sa Senado. Kaya po panoorin po natin itong balitan po at himayin natin kung ano yung mga basihan nila kung bakit sila nag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Magandang gabi, Dante. Anong grounds ba o basihan ng mga complainant para mapaalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo? Magandang gabi, June. Pasado nga alas 2 ngayong hapon ay dumating dito sa House of Representatives, partikular sa tanggapan ng Secretary General ng Mababang Kapulungan ng Kongreso, ang isang grupo na binubuo ng 17 individual na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit, June, ay naghintay ang mga ito ng mahigit isang oras bago formal na tanggapin. Nakita nyo ba si Shaggy? Ayun o, si Shaggy. Yung sa gilid lang yung buhok. So, kung maaalala nyo, itong kongresistang ito, kauupo lang ito. Ito yung nagmagaling doon nung panahong pumunta si Pangulong Duterte sa Quadcom. So, nagpa-grandstand siya. Akala niya, maiisahan niya si Pangulong Duterte, pero ang nangyari, nagmukha siya doong katawa-tawa. So dahil nga hindi naman abogado at nagmamarunong sa batas, nasermonan at na-lecturean pa to ni Pangulong Duterte ng House Secretary General na si Reginald Velasco. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society groups. Kaliwa. The House of Representatives. Medyo nakakapagtaka lang dito, bakit nandito si Laila de Lima sa grupo nitong mga ng Makabayan Black Coalition. Tandaan po natin, itong Makabayan Black Coalition na to, ito ay mga supporter po ng mga NPA. At itong si Laila de Lima, kasama to sa mga dilawan. So mukhang may nakikita tayong teorya rito na mukhang totoo yung mga sinasabi nila tungkol dito sa dalawang grupong ito. Pero tuloy muna natin. Is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance. At napansin ko rin pala, nandito rin pala yung pari na na self-proclaim addict. So hindi po tayo nag-aakusa, siya mismo umamin na siya ay gumagamit po ng illegal na droga bago man siya pumunta or bago siya maging pare. With the 1987 Philippine Constitution. Ang reklamo ay inendorso ng Akbayan Party List. Dumating din kanina si dating Senador Laila de Lima sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Nang tanungin natin, June, kung bakit sumama siya, ito ang naging tugon ng dating mambabatas. Ma'am, nandito ka? There's a group which is filing an impeachment complaint. We will explain to you later.
Paano nyo kaya muna to? But technically, ma'am, you're just showing support. Oh yes, I am showing support and accompanying them. So yun, nagbibigay daw siya ng suporta dito sa Makabayan Black. So mukhang totoo po yung teorya na ang mga dilawan at ang mga NPA supporter or sympathizer ay talagang may alyansa. So kung tatandaan po ninyo, nung panahon ng ni Apo Lakay, 'di ba pinaghuli nga nila yung mga NPA supporter, mga sympathizer. Pero nung mapalitan na si President Marcos Sr. at si Cory Aquino na yung naupo bilang presidente, 'di ba pinalaya niya yung mga NPA supporter at mga member. Kaya nga sunod-sunod yung kudeta dahil hindi nga matanggap ng armed forces, yung mga sundalo po natin na yung mga pumapatay sa kanila na mga NPA ay biglang pinalaya ni Cory Aquino. So doon pa lang makikita nyo na yung ugnayan ng dalawa. So mas pinagtibay dito dahil nga magkasama or nagtutulungan talaga itong mga dilawan at itong mga NPA sympathizer. Alright. Thank you, ma'am. I'm accompanying them because I believe in their cause. Yes, ma'am. Suportahan ko. Dagdag pa ni De Lima, siya rin ang spokesperson ng mga complainant at sinabi nitong kompleto ang nilalaman ng kaso. 5 grounds ang kanilang binanggit June tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang wala lang sa ground ng impeachment complaint ay ang treason. So base dun sa mga sinabing mga grounds for impeachment, mukhang malabnaw. Para po sa akin, medyo malabnaw. So, mukhang talaga nagre-reflect yung ginagawa nila sa kanilang kapasidad. Tandaan nyo, nung si Laila De Lima ay chairperson pa ng CHR, wala siyang napatunayan tungkol sa Davao Death Squad. Hanggang sa naging DOJ secretary siya at naging senador, wala siyang nakuhang kahit anong report na mag-uugnay kay Pangulong Duterte at doon sa Davao Death Squad na sinasabi niya. Kaya nga 'di ba nasabihan ito ni Senator Jinggoy Estrada na incompetent. So, kung siya ang spokesperson nitong Makabayan Black na nag-file ng impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte, mukhang medyo nahihinaan tayo dahil doon sa pagiging incompetent niya bilang chairperson nga ng CHR, ng pagiging DOJ secretary, tapos siya pa ngayon yung parang nagiging guide kung paano tatakbo yung impeachment, mukhang malabo talagang lumusot dahil yung mga ipinail nilang mga grounds hindi pa napatutunayan yan dahil yan sinasala pa, number 1 ng COA. So ombudsman hindi lulusot, nagsalita na si Ombudsman Commissioner na wala naman daw paglabag na ginawa si Vice President Sara Duterte. So medyo mahinang nila lang yung hahawak, kaya mahina yung kaso o mahina yung grounds na ginamit nila para sa impeachment. The complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Samantala, June, naniniwala ang ilang kongresista na hindi direktiba o mandato ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag sampahan ang impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, magkaiba ang executive branch ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo at sila naman ay nasa legislative branch. I really don't think that is an order po, no? Because that's a different jurisdiction naman ng powers natin. Para kay Gutierrez, bilang payo ang sinabi ng Pangulo. Samantala si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong naman ay sinabing guidance lang ang mensahe ni PBBM. Tingin ko hindi guidance or payo yung ibinigay ni BBM.
na huwag sampahan ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Ang sa palagay ko dyan, naghuhugas kamay para hindi siya masisi. Kaya nga kung isipin mo, may mga kaalyado itong si BBM na pagdating sa impeachment, medyo humihiwalay. Hindi sila nakikisawsaw dahil alam nyo na, magde-election na. So, kailangan nila ng boto. Kung kakantiin nila si Vice President Sara Duterte, pwedeng malagay sila sa alanganin at hindi sila makabalik sa pwesto nila bilang mga kongresista. Hindi yun directive, no? It's an appeal actually, if you look at it. Binibigyan naming respeto and syempre mag-uwi talaga yon pag dumating ang panahon na may mag-file ng impeachment complaint. Pero nilinaw ni na Representatives Gutierrez, Adyong at Zamora na hindi sila nakatanggap ng personal na mensahe ng Presidente. Samantala, dun sa panayam kanina kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi nito kukulangin na sila ng panahon para aksyonan ang impeachment complaint kahit inihain ito ngayong araw. We have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. See? House of Representatives na nagsabi, mukhang kukulangin nga yung oras nila para aksyonan yung impeachment complaint laban kay VP Sara. At the same time, papasok na rin po yung campaign period. So, itong mga kongresistang ito, medyo magiging busy na yan. So, mawawalan na ng oras yan para dinggin pa yung impeachment, andyan pa yung Quadcom nila, andyan pa yung Committee for Good Government. So, hindi na ma-actionan. Kaya nga lumalabas dito, itong pagpapile ng Makabayan Black Coalition na to, publicity lang yan. Nagbabaka sakali sila na pumutok yung issue na yan, makilala sila. Siyempre, yung karamihan dyan, tumatakbo bilang senador, tumatakbo nga representative ng party list. So, kailangan nilang mag-ingay. Kasi tandaan nyo, sa Makabayan Black, 3-4 na grupo lang, 3-4 na kongresista lang ang nakalusot. So, ngayon, susubukan nilang madagdagan yung bilang nila kasi nga, medyo ang daming nalaga sa kanila nung tumakbo si Pangulong Duterte bilang presidente. So, nalagasan talaga sila ng mga grupo dyan. Kaya kailangan nila magpalakas at ginagamit nila yung administrasyon ni Pangulong Bobong Marcos para madagdagan yung kanilang koalisyon. Nitong Disyembre ay magbe-break na ang Kamara at muling babalik sesyon o mag-resume sa ikalawang linggo na ng January 2025. Bahagi ng proseso matapos mahihain ang impeachment complaint ay titingnan kung sufficient in form and substance o may nasunod ba lahat ng hinihingi para umusad ito at idadaan din sa Committee on Justice bago pagbotohan para maiakyat sa Senado. Yan ang medyo matagal yung Committee on Justice. Kasi they will decide, they will determine if it's compliant with form and... Tapos ganito pa magsalita yung Secretary General nila, nakala mo si Kuya Philip Cesar, talagang matatagalan pa para dinggin yung impeachment complaint. Parang nakainom pa yata itong si Secretary General at mukhang natatraffic pa yung mga sasabihin niya. So, magkakaroon talaga ng cause of delay. So, mababalahaw lang yung impeachment complaint. Masasayang lang. Kumbaga sa, sa nakaraang eleksyon ng 8 Diretso, mukhang mapupunta rin po sa Inidoro yung kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. Substance. June, nakita natin kabilang sa mga complainant kanina doon sa 17 naghain ng impeachment case kay VP Duterte ay si dating Secretary Ging Deles, si former Magdalo Representative Gary Alejano at mayroon ding si Francisco de los Santos. Ito yung uncle ng isang teenager na napatay sa war on drugs na si Kian de los Santos. At doon sa mga ground na binanggit natin kanina June ng mga complainant ay kabilang na dyan yung misused o hindi
tamang paggamit at bigo umanong pag-account ng confidential fund, Intel Fund ng Office of the Vice President. Gayon din yung mga ginawang pagbabanta ni VP Duterte sa kanyang mga press con noong nakaraang Oktubre at ang pinakahuli ay nitong Nobyembre kung saan kasama na nga dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kabilang pa dito sa ground na kanilang binanggit ay itong pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera ni VP Duterte mula sa mga kilalang drugs personalities na dito sa ating bansa. Yan ba nating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa June. Sinasabi mo nga kanina, Dante. So, yun po, tinanalan po natin kung talagang lulusot pa itong impeachment complaint. So, kung sa numbers game, medyo makakakuha sila ng numbers. Yun nga lang, dahil nga sa yung timing ng pagsasampa nila, kumbaga masasagasaan yung campaign period ng mga kongresista. Siyempre, karamihan dyan, nagnanais na makabalik sa pwesto nila dahil sayang nga naman yung makukuha nilang bonus at mga project na ibibigay ni Speaker Romualdez dahil sa matinding pagsisipsip nila, sayang nga naman, di ba? So, pipilitin talaga nilang mangampanya ng todo. Pero ang nakikita po natin dyan dahil sa ang ginagamit nilang stepping stone ay si VP Sara, mukhang mahihirapan silang makabalik sa pwesto dahil marami na po ang nagigising na ang mga mambabatas natin talagang todo-todo ang pagsipsip sa kanilang puon to the point na talagang kahit baliin nila yung kanilang dignidad, gagawin para lang mapasaya nila si Tambaluslos. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.